itong kaganapang ito. Si Chairman George nasa ating linya. Chairman G, magandang umaga, si Joel Suweng. Magandang umaga po. Magandang umaga po, Sir Joel Mamueng. Magandang umaga rin po sa mga kababayan natin. Alright, pagkano ba yung pondo ninyo para sa Barangay SK? 19 billion po ito, Sir Joel Mamueng, dahil originally ito po 11 billion, dinagdagan po ng Kongreso nitong para sa GAA 2027 ng more or less 7 billion na higit, 7.46. Kaya more or less 19 billion. Nakagamit na po kami ng mga 3 billion dahil nga po sa paghahanda natin sa Barangay SK election. So may natitira pa po na nasa DBM na mga 16 billion pesos po, Sir Joel Mamueng. So 16 billion ang maaari nating matipid kung sakasakali ay itutuloy po ng Kongreso ito pong balak na pagpapaliban po ng SK at barangay elections. Yes po, Sir Joel Mamueng, kung kaya nga lamang ako po ay medyo may doubtful po ako doon sa legalidad ng hindi po yung pagpapaliban, yan po ay nasa kapangyarihan ng ating Kongreso. Absolutely po ang kapangyarihan ng Kongreso, maliban na lang doon sa naging desisyon ng Korte Suprema na dapat ay may susundin ng mga kadahilanan upang ma-reset ang isang barangay and SK election. Kung kaya nga lamang po, ang ating pong saligang batas ay nagsasabi na kapag ang isang item ay napondohan na sa General Appropriations Act, lalo pat ito ay nasa isang opisina ng isang constitutional body, ito po hindi pwedeng galawin sa pamamagitan ng isang batas at ilipat ang item na yan doon sa ibang pagkakagastusan sa labas mismo ng ahensya na yan. Kami po, yung ahensya, halimbawa si COMELEC, meron po kaming natipid, pwede po namin i-realign o dalhin ang budget sa ibang pagkakagastusan within the COMELEC. Pero kung yung budget po namin ay dadalhin sa ibang opisina o sa ibang ahensya o sa ibang pagkakagastusan, yan po ay ipinagbabawal ng saligang batas. So hindi pwedeng galawin ang alokasyon sa COMELEC, lalo na yung para sa barangay elections, kasi allocated na, yun ang malinaw. Yes po, Ma'am Weng, maaari pong ipagpaliban ang ating eleksyon, yan po'y kapangyarihan nila. Subalit yung pong ang budget na naka-allocate para sa eleksyon ay gagamitin sa ibang bagay, ay hindi pwedeng magawa yon sapagkat ipinagbabawal po yan ng ating saligang batas. Chairman, nabanggit mo kanina na bagamat absolute yung kapangyarihan ng Kongreso para magpaliban ng isang halalan katulad na sa barangay, may mga kadahilanan para ito'y gawin. Yun bang ipinapanukala na para matipid lang yung 14 billion or 19 billion na pondo para sa barangay elections, kasama ba doon sa kadahilanan na yon? Yung pong tinatawag na legitimate government interest, yan po yung number 1 na pinunto ng Korte Suprema sa naging kaso dati kung bakit nabaliwala, nadeklarang unconstitutional yung pagpapaliban ng barangay and SK election. Napakalawak po niyan. Pero yung pong naging isang kadahilanan doon ay dahil daw po para magamit sa COVID response yung pondo ng barangay and SK elections. Yung po, sabi ng Korte Suprema, makamukhang hindi yun tamang kadahilanan sapagkat at that time medyo nakaka-recover na yung bansa. Ako po naniniwala, with all due respect, yan naman pong paggamit sana ng pondo para sa economic crisis, tama po naman yan, lehitimo naman po yan. Kung kaya lang, may mga iba pa pong factors na dapat ma-consider sa pagtingin natin kung talagang dapat ma-reset o hindi ang barangay and SK election. Subalit yun nga po, mukhang ito po ay madidefeat, mababaliwala doon sa nabanggit kong probisyon ng saligang batas na pwede ipagpaliban, yes, pero baka hindi po magamit yung pondo para mailipat sa ibang pagkakagastusan dahil magbabiolate po yan ng ating kataas-taas at pinakakapangyarihang batas ang konstitusyon ng Pilipinas. So kung sakali pong ipilit pa rin ng Kongreso ito, pwedeng mas question sa Korte Suprema? Opo, lahat po naman ng magiging aksyon patungkol sa isang halalan, pwedeng madala sa Korte Suprema, ma-question muli yan. At siyempre, ito ay magiging isang legal issue na madadala sa Korte Suprema. Sa COMELEC po, sa part ni COMELEC, kami po ay magiging neutral sa bagay na ito. Kung ano po yung kagustuhan nila, kami po yung magpapatupad at susunod lang kami. In the meantime, patuloy po yung paghahanda namin para sa barangay and SK election. Ganun, medyo kakonting panahon na lang po yung natitira sa amin. At number 2, meron po itong kasabay na Bangsamoro parliamentary election ngayong darating na September 14. September 14. Pero Chairman, nakakailang postpone na ba ang barangay elections natin?
Sa ngayon. Kung sakasakali po, pangalawa na po itong postponement, magtatatlo kung sakali, sapagkat yung huling postponement naman po, ang kadahilanan ay sapagkat ginawa ng 4 na taon ang termino ng mga barangay and SK officials sa halip na 3 taon lamang, ginawa na pong 4 years ito. Kaya nga po kung sakasakaling matutuloy ang halalan natin ngayong darating na November 2, 2026, ang susunod na pong halalan ay sa 2030 na. Dahil sa epekto ng 4 na taon na termino ng barangay and SK officials. Okay, ang dating sa akin nitong binanggit ninyo, Chairman, parang binuhusan ninyo ng malamig na tubig. Yung palakin po ng Kongreso. Kasi kung hindi rin lang pala magagamit yung pondo, at yan ay magiging unconstitutional. Yes. Aba, wag na natin ituloy. Wag na nila ituloy itong balakid ito, Chairman, kasi ng pangunahing dahilan kung bakit gusto nilang i-postpone po ang barangay at SK. Ang akin naman po, Sir Joel, hindi naman po sana ma-consider nila na pagbubuhos ng malamig na tubig. Pero at least lang po, mapag-isipan din po mabuti. Siguro po yung pagtitipid, yung hindi muna natin gagastusin yung pondo, makakatipid. Pero yung pwede magamit sa ibang bagay, mukha pong sana mapag-isipang mabuti ang legalidad niyan. Sapagkat maaari yan din po ang maging dahilan ng kataas-taasang hukuman later upang baka mabaliwala yung magandang inisyatibo o plano nila na ipagpaliban ang barangay and SK elections. Okay, ito lang. Chairman, sabi nyo nakagastos na kayo ng 3 bilyon. Tama? Out of 19. Out of 19 billion. Pag ba na-postpone ito, ano yun? Masasayang na naman yung 3 bilyon na yun? O in place na po yun? Kumbaga, pwede magagamit na natin yun. Ayan ay nakalagay na dyan, nagamit na natin. Hindi ba masasayang yung 3 bilyon na yun kung sakasakaling mapopostpone po itong barangay elections? Sir Joel, sapagkat ang ating pong barangay and SK election, Ma'am Weng, ay hindi po automated election, ito po yung manual na halalan. Kung halimbawa po yung mga balota na napa-imprenta na namin, tapos na po tayo sa 10 milyon na balota ang aming ipina-imprenta. Kung sakali po may date na nakalagay doon at ang date na nakalagay doon ay September 14, madali po kami mag-issue ng resolusyon na kung ano yung na-imprenta na namin ng mga balota, ay yung date na naan doon, mababaliwala na lang yun at kung sakali man, yun na rin ang gagamitin natin sa isang reset na barangay and SK election. Yung mga ballot boxes na pinagawa namin, more or less 70,000 na dagdag na ballot boxes na kulay dilaw natin, yung bakal. Yan po naman ay magagamit pa rin natin sa susunod na halalan. Yung pong mga indelible ink na amin pong na-order, although yan po may buhay yan na 1 taon, pwede po namin later pa ipa-deliver yan doon sa supplier para naman hindi po ma-expire kaagad at ma-deliver sa atin ay yung sobra pa sa 1 taon. So magagamit pa po natin yung lahat ng mga gamit na amin na po na-procure simula nang tayo maghanda ng barangay and SK election. Hindi naman masasayang. Yung sinasabi ni Chairman. Hindi naman po masasayang. In all fairness, hindi naman po masasayang. Ito lang ang tanong ko siguro, Weng, naibigay yung budget ninyo, wala pang consideration dito sa oil crisis hindi ba kayo mangangailangan ng dagdag na pondo, Chairman? Considering sa logistics ngayon. May problema. Well, madadagdagan ng logistics cost nito. Ditong halalang ito na Opo, 2 linggo na ang nakalilipas, pinag-utos po kaagad natin doon sa aming project management office na in charge para dito sa barangay and SK elections, ang pagsasagawa ng pag-aaral kaagad kung ano ang epekto nito, lalong-lalo na sa presyo ng logistics po, Sir Joel, Mameng. Yan talaga ang malaki dahil yan pong mga gamit natin ay ibinabarko sa iba't ibang parte ng ating bansa. Hindi po yan kalimitan, sinasakay sa mga eroplano, so sa barko po yan. At alam natin, kapag nagmahal ang krudo na ginagamit ng mga barko, magmamahal din po ang presyo ng logistics natin, and at the same time, yung din presyo ng ibang gamit pa na hindi pa namin napoprocure. So inaalam po natin kung magkano pa ang pwedeng dagdag. Although ang garansya po natin, huwag po mag-alala yung mga guro sapagkat yung pong mga maglilingkod bilang electoral board member, secured na po yan doon sa amount na binanggit ko, doon sa kanila pong tatanggapin na may dagdag na tig 2,000 pesos across the board sa lahat sa kanila. So kung ano ang tinanggap noong May 12, 2025 national and local elections sa ating mga guro, ay yun din po ang tatanggapin nila sa isang manual na halala ng DSKE. Sa pangkalahatan, Chairman, ilang porsyento na kayong handa para doon sa 2 eleksyon, yung BARMM at saka yung barangay, kung sakali?
Yung pong barangay and SK election, mga 85% na po kaming handa dyan dahil nga po ito po'y na-reset lang naman. Oo. At ito pong bago matapos ang buwan na ito, magkakaroon na kami ng command conference para sa ating AFP, PNP at Philippine Coast Guard. Ito naman pong Bangsamoro parliamentary election na ilabas na rin po namin yung mga calendar of activities. In fact, kami po'y natapos na sa pagtanggap ng mga aplikasyon, petisyon para po sa pag-accredit ng mga political parties na magpaparticipate doon sa rehiyon. Kasama na po yung mga sectoral organizations. Kasama na rin po yung sa Bay 4 to 9 ay tatanggap na po kami ng mga certificates of candidacies ng mga magpa-file o mga magpa-participate para sa district representatives ng parliament po. So, more or less kami po nasa mga 80% naman dyan sa Bangsamoro. Ang kailangan lang namin ay mas malawakan pang voters education upang maunawaan ng mga kababayan sa Bangsamoro ano itong halalan nila, ano yung parlamento at paano sila boboto sa darating na eleksyon. Automated yung BARMM, di ba, Chairman? Yes po, automated Automated. po yun. At yan din po, pinag-utos din natin na mapag-aralan ano ang epekto nito sa binanggit ko kanina, lalo na sa logistics, sapagkat yung pong mga makina, yung pong mga gamit sa automated election ay kinakailangan maibarko rin yan at kinakailangan ma-standby sa mga hub natin upang naandyan na siya bago pa man pumasok yung tinatawag na election period. Chairman, ang tanong dito, meron paki-explain nga, bakit kung ang BARMM ay automated, ba't ang SK ay mano-mano at saka yung barangay? Oo. Nasa batas po, nasa batas. Una, yun pong batas na ipinasa recently, yung katapasalamang ng ating Kongreso na pirma ng ating Pangulo na nagre-reset ng at nagsasabing ang Bangsamoro parliamentary election ay September 14. May provision po dyan na nakalagay lahat ng ginamit ni COMELEC na mga makina, sistema noong nakaraang 2025 May 12 ay siya rin gagamitin sa Bangsamoro. And therefore, nangangahulugan ang Bangsamoro parliamentary election ay automated election. Yun naman pong BSKE, may batas naman po dyan na ang BSKE ay manual na halalan. Bakit po magkaiba ang nangyari? Sapagkat medyo mas napakamahal po kapag automated election. Kita niyo po, manual election na nga lang po 19 billion. Kapag po automated election sa buong Pilipinas, tayo po yung nakakagastos ng hanggang 37 billion pesos. So mas mahal po yun, mas malaki ang magagastos. At the same time, hindi niyo naman po kailangan ng talaga ng automated kung tutuusin dahil hindi po tinatransmit yung result. Ang proklamasyon ng mga nanalong kapitan, barangay chairman at barangay kagawad ay doon ginagawa sa paaralan kung saan nagbotohan ang mga kababayan natin. Although, napaka-ideal, napakaganda po sana sa mga darating na panahon, ma-automate na natin ang barangay and SK elections kung kakayanin sa mga darating na panahon. Di ibig sabihin nun, Chairman, dahil mano-mano yung isa ay automated, iba ang turing doon sa premature campaigning. Di ba, Nagkaiba po. At Oo. sinasabi natin, kapag po nagsimula na ang mismong kampanyahan sa barangay and SK, halimbawa po, ang filing po ng kanilang candidacy ay mula September 28 hanggang October 5. Pagkatapos po, pag nag-file sila ng candidacy hanggang October 5, sila po ay considered ng kandidato kahit pa ang kampanyahan ay sa October 22. Ibig sabihin, may ilang araw na sila ay i-consider na namin kandidato and therefore bawal silang umikot, mamigay ng kung ano, magpaskill at yung mga pulyetos nila ay naandyan na, kakasuhan po namin sila ng premature campaigning. Sa Bangsamoro naman, kahit po pagka po sila ay nag-file na ng kanilang candidacy sa May 4 to 9, ay hindi pa po sila considered candidates lamang sila sa unang araw ng campaign period. Yun. Ito lang, may habol lang ako. Sige. Nag-text na si Senator Lacson. Nakikinig po siya ngayon, si Senator Ping. Sabi niya, totoo yung sinasabi ni Chairman, hindi pwedeng ma-realign sa labas ng COMELEC yung budget kasi unconstitutional. Pero pwede pa rin makatipid kung yun ang intention. Huwag nila gastusin at i-declare nila bilang savings para maibalik sa treasury. Ayun, pwede pala yan, Chairman. Kaya lang pwede ba sila hindi gumastos? Yes po, yun po talaga ang tama. At tama po si Senator Ping Lacson. Kapag po sa amin, dahil nga po kami constitutional body, yung lahat po ng savings namin, pwede po naman namin maibalik yon, hindi natin gagastos. So yun po siguro ang isang strategy na pwede nila mapag-isipan na kung sakasakali po ng ating Kongreso, hindi po ililipat pero hindi po halimbawa itutuloy ang halalan, hindi po namin gagastusin yung pondong na nasa amin o yung nasa DBM pa. At the same time, pagka po ito ay hindi nagamit, savings
na po yan, Yes. and therefore maibabalik po yan sa ating treasury at therefore magagamit maaari sa ibang pagkakagamitan pag natapos na po itong date kung saan gagawin dapat ang ating halalan. Ayun. Chairman G, thank you. Sir, thank you. Good Magandang morning. umaga. Maraming salamat po, Sir Joel Mamueng. Mabuhay po kayo. Good morning, sir. Chairman George Erwin Garcia, Commission on Elections. Sa ating pagbabalik, bagong Hilingan, walang pinopro